Kaibigan, seryoso akong magtatanong. Bakit may mga lalaking pilit nagpapatawa, nagpapakyut, nagpaparamdam araw-araw, pero hindi pa rin napapansin? At bakit may mga lalaki na walang ka-effort-effort, pero sila ang kinagigiliwan, kinaiinlaban, at pinipili ng babae? Ang sagot ay hindi lang sa hitsura o kayamanan. Nasa ugali, nasa pagkatao, nasa tahimik pero bagsik na presensya. Kung gusto mong makakuha ng respeto ng babae, hindi awa. Kung gusto mong mapaibig siya, hindi sa paawa, kundi sa lalim ng pagkatao mo. Panatilihin mong bukas ang isipan mo sa buong video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka sa ating channel, nais kong i-comment mo kung taga saang lugar ka, kaibigan. Masaya akong malaman kung gaano nakalayo ang naabot ng ating kapatiran gamit ang Stoicism. At kung gusto mong palalimin pa ang sarili mong Stoic masculine energy, mag-subscribe ka na, kaibigan. Dito, hindi natin siya hinahabol. Tayo ang hinahanap. Kaibigan, marami sa atin ang naniniwala na para makuha ang isang babae, kailangan mong gawin ang lahat. Flowers, chocolates, good morning texts araw-araw, laging present, laging nagpaparamdam, laging available. Pero tanong ko sa'yo, kung ginawa mo na ang lahat, pero hindi ka pa rin niya nagustuhan, anong ibig sabihin nun? Ang totoo, hindi sapat ang effort kung mali ang direksyon. Hindi sukatan ng pag-ibig ang dami ng ginagawa mo. Ang mahalaga ay kung ano ang nararamdaman niya sa presensya mo. Kaya kaibigan, kung gusto mong mapalapit sa puso ng isang babae, huwag kang basta magpakitang gilas. Magpakita ka ng totoong lalim, tahimik na kumpiyansa at kontrol sa sarili. Dahil minsan, ang babae ay hindi nahuhulog sa maingay. Nahuhulog siya sa presensyang ramdam kahit walang salita. Ngayon kaibigan, narito ang 10 paraan para mapaibig o makuha sino mang babae na napupusuan mo. Una, ibigin mo muna ang sarili mo bago ang kahit sino. Kaibigan, paano ka mamahalin ng babae kung ang tingin mo sa sarili mo ay kulang, laging mali, at hindi sapat? Ang babae ay naa-attract sa lalaking buo. Hindi perpekto, pero may acceptance sa sarili. Yung marunong tumanggap ng pagkakamali, pero hindi nananatili roon. Yung kayang umamin ng kahinaan, pero hindi niya ito hinahayaang kontrolin siya. Kapag pinili mong mahalin at iangat ang sarili mo araw-araw, hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Ikaw ang nilalapitan. Ayon kay Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng buhay mo ay depende sa kalidad ng mga isipan mo. Kung anong klaseng iniisip mo sa sarili mo, yan din ang klaseng babae ang hihilahin mo sa buhay mo. Pangalawa, tahimik ka man, pero may direksyon ka sa buhay. Hindi mo kailangang magmayabang para lang mapansin. Ang mga babae ay hindi laging nahuhulog sa ingay, kundi sa lalaking tahimik pero gumagalaw. Habang ang iba ay busy sa pagpapakitang gilas, ikaw tahimik na gumagawa ng negosyo mo, binubuo ang katawan mo, pinapanday ang disiplina mo, at binabalangkas ang kinabukasan mo. Kapag nakita ng babae na hindi ka lutang, na may pangarap ka na hindi niya kailangang itulak, doon pa lang, mapapaisip siya, gusto kong makasama ang lalaking to kasi hindi siya magiging pabigat. Pangatlo, hindi mo siya kailangan, pero pinili mo siya. May malalim na klaseng respeto at paghanga ang nararamdaman ng babae sa lalaking kayang tumayo mag-isa, pero piniling mahalin siya. Ito ang tipo ng lalaki na hindi kailangan ng relasyon para makumpleto. Pero kapag pumasok siya sa relasyon, buong-buo siya. Hindi siya nangangailangan, kundi nagbibigay. Kaya, hindi mo siya sinasakal. Hindi mo siya kinukulit. Wala kang emotional blackmail. At dahil dito, mas malayang mahuhulog ang babae sa'yo dahil hindi ka demand, isa kang regalo. Pang-apat, consistent ka sa kilos, hindi lang sa salita. Lahat kayang maging sweet sa umpisa. Pero ang tanong,
Kaya mo bang panindigan yon kahit wala ng kilig? Hindi araw-araw ay may good morning na sagot. Hindi araw-araw ay may reply sa messages mo. Pero ang consistent na lalaki, hindi naaapektuhan ng mood ng babae. May prinsipyo siya. Hindi siya nagpapadala sa emosyon. At dahil dito, nagiging ligtas ang babae sa paligid mo. Ramdam niya na hindi ka aalis sa unang aberya. Ramdam niyang ikaw ay hindi panapanahon. Ikaw ay pangmatagalan. Ayon kay Marcus Aurelius, kung hindi ito tama, huwag mong gawin. Kung hindi ito totoo, huwag mong sabihin. Panglima, marunong kang makinig. Hindi lang basta sumasabat. Ang babae, kapag nagsimula ng magsalita ng mahihirap na bagay, trauma, takot, insecurities, huwag mong i-correct. Huwag kang magbigay agad ng solusyon. Minsan, gusto lang niyang may taong makikinig sa kanya ng buo. Hindi para husgahan siya. Hindi para ikonsensya siya. Kundi para lang maramdaman niyang may taong kayang tumanggap ng buong siya. At kapag ikaw ang lalaking yon, kapag sa'yo siya komportable maglabas ng totoo niyang sarili, mapapaisip siya, dito yata ako dapat. Pang-anim, hindi mo minamadali ang proseso. Hindi mo siya tinatanong araw-araw kung kailan tayo. Hindi mo siya pinipilit sumagot sa feelings mo. At lalong, hindi ka nang bablackmail ng attention or time. Alam mo na ang lahat ng bagay na mahalaga, hindi minamadali, kundi pinaglalaanan ng panahon. Kaya habang naghihintay ka, hindi ka nakatambay. Gumagawa ka pa rin. Umaangat ka pa rin. At sa bawat pagbangon mo araw-araw, nakikita niya ang lalaking hindi lang consistent, kundi may dignidad. Pang-pito, may sariling mundo ka, hindi umiikot sa kanya ang buhay mo. Hindi ka laging nakaabang sa IG story niya. Hindi mo siya tinatanong kung nasaan siya gabi-gabi. Hindi mo siya sinasakal. At mas lalong hindi mo iniikot ang mundo mo sa kanya. Meron kang sarili mong landas. May mga kaibigan kang mahalaga sa'yo. May hobbies kang nagpapasaya sa'yo. May pangarap kang hinahabol. At hindi siya kailangan para mapatunayan ang halaga mo. At sa ganyang klase ng lalaki, gustong sumama ang babae kasi hindi mo siya pag-aari. Pinapahintulutan mo lang siyang sumama sa biyahe mo. Pang-walo, may lalim ka. Hindi ka pa cute. Hindi ka pa sikat. Hindi mo kailangang maging stand-up comedian o TikTok boy. Hindi mo kailangang mag-post ng ABS para mapansin dahil ang tunay na lalaking may lalim, kahit tahimik, ramdam. Hindi ka maingay, pero kapag nagsalita ka, may bigat. Hindi ka maporma, pero maayos ka. Hindi ka paligaw ng landas. Marunong kang kumilala ng tama at mali. At ang mga babae, kapag dumaan na sa maraming pa-cute, naghahanap sila ng lalaking may lalim. Yung hindi lang pang IG post, kundi pang habang buhay. Dwell on the beauty of life. Watch the stars and see yourself running with them. Pang-siyam, ipinapakita mo ang respeto kahit hindi kayo. Hindi mo siya nilalandi sa harap ng kaibigan niya. Hindi mo siya minumura kapag hindi siya sumasagot. At hindi ka bitter kapag hindi siya naging kayo. Dahil ang respeto mo sa kanya ay hindi nakadepende kung minahal ka niya, kundi sa pagkatao mo bilang lalaki. At sa ganitong klaseng respeto, dun mas lalong nahuhulog ang loob ng babae kasi alam niyang hindi ka fake. At pang-sampu, kapag hindi ikaw ang pinili, mas lalo kang gumagaling. Kaibigan, minsan kahit gaano mo siya mahalin, hindi ka pa rin ang pipiliin niya. At kung ganun ang mangyayari, hindi mo kailangang maging galit. Gamitin mo yon bilang gasolina para mas palalimin ang sarili mo. Magsikap ka, tumahimik ka, at ipakita mong hindi ka natibag, mas lalo ka lang tumibay. Dahil ang tunay na lalaki, kapag hindi pinili, hindi natapos. Mas naging karapat-dapat pa. The best revenge is to be unlike him who performed the injury. Marcus Aurelius. Kaibigan, kung gusto mong mapalapit sa puso ng isang babae, huwag mo siyang habulin tulad ng lahat ng iba. Iparamdam mong kaya mong piliin siya, pero hindi mo siya pipilitin. Iparamdam mong handa kang mahalin siya, pero hindi mo iaasa ang mundo mo sa kanya. Dahil ang babaeng may respeto sa sarili, hindi bumabagsak sa mga lalaking pa-cute. Nahuhulog siya sa mga lalaking may paninindigan, lalim at tahimik na kumpiyansa. Ayon kay Marcus Aurelius, the soul becomes dyed with the color of its thoughts.
Kaya kung gusto mong mahalin ka ng totoo, linisin mo muna ang iniisip mo. Ayusin mo muna ang pagkatao mo. Kasi kahit gaano ka kaayos sa panlabas, kung magulo ka sa loob, makikita at mararamdaman pa rin yan. Kaibigan, sa dulo, ang tanong ay hindi na kung paano mo siya makukuha. Ang tanong ay, karapat-dapat ka bang mahalin ng isang babaeng totoo? At kung kaya mong linangin ang sarili mong disiplina, respeto at paninindigan, darating ang tamang babae na hindi mo kailangang habulin. Dahil kusa siyang mahuhulog sa'yo. Kaibigan, ngayon na narinig mo ang 10 paraan kung paano mapaibig ang isang babae, alin dito ang pinakatumatama sa'yo ngayon? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin. At kung gusto mo pa ng Stoic Tagalog advice, tahimik pero mabagsik na mindset at self-improvement tips para sa mga lalaking seryoso sa buhay at pag-ibig, mag-subscribe ka na. Tandaan mo, kaibigan, do it silently. Let the result do the talking. Ang tunay na lalaki, hindi nagmamadali, hindi nangingialam, pero hindi rin nakakalimutan.